kaya sa whistle na, na talent po. Ano yun? Ano yan? Aso pong naipit. Team Bamboo po ako. Yung scarf ko po, nasa akin pa po I love it! Mini-Me sa Showtime. Kim Chu po, si Ate Kim po. I joined Lola Basyang po. Lola Basyang. TV5? Opo. Director ng kaibigan ko, si Direk Ivan. Ko yung babatang babae doon. Opo na, Japanese po. Po, nag-audition po ako sa Star Hunt. Sabi ko, ay, tawa na. Kasi po, naligwak po ako doon sa Idol Philippines. pang-limang audition ko na to. Pwede bang ayoko na. Kasi apparently, people didn't know na siya yung gumawa ng Pantropiko. Hindi natin may iwasan na ma-compare to other groups. Yun nga po, hindi naman po siya maiwasan, pero we really don't want to compare po. Parang 5 girls who stood up for second chances po. Since galing po kami sa mga competitions and ganyan, itong Wink ay second chance po namin, na tinry po namin ulit. Na para bang nahibang ng Boy, you making me say, uh-oh. Okay, I'm ready again. I love this show, guys. I love this. Think, talk, tea. Hello everyone! Thank you so much for watching, and although it might seem like mahaba ang aming show, we encourage you to use our episode as your background audio while you are doing other things. Habang kayo ay nagdadrive, nagko-commute, naglilinis ng bahay, naglalaba, nagluluto, naghuhugas ng pinggan, habang kayo ay naliligo, bago matulog, while you are doing your schoolwork, while you are working, and feel free to binge watch our previous episodes as well and get ready to be inspired, informed, and entertained. And thank you so much for watching once again. Mabuhay! Hello guys! Welcome na naman sa pinakabagong episode ng Think, Talk, Tea. And of course, I am your host, Corinne Kim. And as you can see, ako po ay nagmukhang kabataan ng Pag-asa ng Bayan ngayong araw dahil kasama ko ay mga bagets. Syempre, hindi tayo pagpapatalo as a 25-year-old. I am joined today by the newest P-pop girl group from OPM powerhouse Flip Music na gumawa ng mga kanta tulad ng Tala, Biglang Liko, Pantropiko, Kakaibabe, Rosas, at marami pang iba. Please welcome sa aming studio ang mga membro ng bagong girl group na Wink, Jean, and Ayaka! Hello po! Hello po! Hello. Ay. Bago ang lahat, bumati muna kayo sa inyong mga fans. Hello po, I'm Mayaka. Hello po, I'm Jean. And we are members of Wink! Yan. Pero double V, no? Papa, Yes. V. Ayan, ganyan. Bumati naman kayo ng Japanese. Kasi Japan ka, ang Japanese ka talaga. No? 皆さんこんにちは、あやかです。本日今日クリングさんとこうやってインタビューできてとても嬉しく思っています。よろしくお願いします。Gambat ne. Ako rin po. Oh, yes. Okay, ipapakita ko po yung tinuro po sa akin ni Aya-chan. Go. Konnichiwa, watashi no namae wa Jin Flores desu. Yoroshiku onegaishimasu. Oh, sorry! Yes. Ako rin. Yoroshiku onegaishimasu. よろしくお願いします。Hajimemashite. はじめまして。 Bakit parang hiwa-hiwala yung pag-ano? Bakit hindi buo no? Tanjobi omedetou. Happy birthday! Willen! Omedetou! Sa ating manager ng Wink na si Willen. Okay. Excited ba kayo today? Super excited po! Iba talaga kapag may mga no? Kasi minsan lang ako mag-guest ng mga bata. Karamihan ng mga guest ko ay talaga naman nagbabayad na ng mga SSS, naglo-loan na sa mga pag-ibig, ganyan. So, you guys are very young. You're 21 po. and Turning 18 po. my God, minor de edad. You're 17 now. Yes po. And you are half Japanese? Yes, half Japanese, half Filipino po. And how did you learn how to speak Filipino and Japanese? So, I was born and raised po dito sa Philippines. Tapos, when I was 8, nag-move po kami ng family ko to Japan. Pero back then, hindi pa po ako marunong mag-Japanese. So, nag-school po ako doon, nag-aral po ng Japanese. Then, yun po, natuto po ako magsalita. So, doon ka nag-elementary, middle school, and high school? Yes po. Pero high school hindi mo natapos kasi nandito ka na? Yes po. Ooh. Saan ka sa Pilipinas nakatira? Sa Calamba po, sa Laguna po.
Your family. Yes po. Kalamba. And ikaw naman, tagasan ka, Jean? Same po. Laguna po kami Laguna pareho. base. From Alaminos, Laguna po. Shout out sa, alam ng mga tao, favorite ko talaga ang Laguna. I love Laguna. Like, I really, really love Laguna. Now, bago tayo pag-usapan ng Laguna, usapang Laguna pala to. Bago pag-usapan ng Laguna, syempre, ang mga tao, a lot of our viewers, shoutout tayo kasi marami sa kanila talaga hindi taga-Pilipinas nakatira. A lot of our viewers are like OFW or migrants. So sa mga viewers natin dyan na from other parts of the world, let us know in the comment section saan kayo galing. Di ba? Kasi Opo. talagang marami tayong mga viewers na supportive na mga taga Hong Kong, Canada, Dubai. Wow. May taga-Japan ba? I'm sure may taga-Japan naman. Saka ba sa Japan? Sa Kagoshima po. Kagoshima. Okay. Yan. So, magbumati kayo sa mga Filipinos abroad. Hala, iba po talaga ang Think Talk Tea. Iba tayo. Diba? Medyo pa-international tayo sa peg na yan. Hello po sa aming international viewers. Sana po ay ma-share po namin ang aming storya sa inyo. Storya? Yes po. And super excited po kami na makapag-chikahan sa inyo. Yes! So, syempre, marami nga sa ating mga viewers, hindi naman talaga sila fan ng, they don't really follow the OPM scene or the P-pop scene. Pero syempre, dahil kayo ang guest natin, I'm sure interesado sila kung paano kayo napili maging bahagi, maging part ng grupo na Wink ng Flip Music. So, paano ba kayo na-discover? Okay. Ako po, before, I was a medtech student po. Bago po ako what? maging medtech student po. Medtech. Opo. By that time po, parang first year po ata ako. First year college po ng medtech. Tapos, parang kakatapos lang din po nun ng Idol Philippines. So, parang sabi ko, ay, tawa na. Kasi po, naligwak po ako dun sa Idol Philippines eh. Parang, almost top 12 na po. Pero hindi ko po inabot yung top 12. Hanggang top 20 lang po. Kaya parang, sabi ko, kasi po malaking bagay na po sa amin yung top 12. Parang doon na po magkakaroon po ng big exposure. Pag top 12 po, finals na po talaga. I'm almost there po. As in, top 20, parang babanggitin na po yung top 12. Kasama po ako dun sa dalawang pinagpilian for parang final po na top 12. Tapos, hindi po ako yung tinawag. So, parang sabi ko, so close. Pero hindi pa rin. Parang, ayun po. Tapos, sabi ko, sige, wag na kaya, mag-aral na lang ako. Sabi ko pong ganun. Parang doon ko na naisip, sige, mag-aral na lang ako. Baka hindi po talaga para sa akin yung music. Sabi kong ganun. Pero, naka-receive po ako ng, after, hindi ko na po maalala eh. Pero, naka-receive po ako ng text na, actually, nag-expect po ako ng ibang opportunities after Idol. Parang, baka meron ako ibang masasalihan na contest ulit, ganun. Pero wala po. Kaya parang, okay, sige. College na lang ako, mag-aral na lang po ako. Pero may na-receive po akong message na parang, hi, ayun po si Mama Wills, ang aming RM. Nag-message siya. Magbayad ka na ng utang mo. I'm Willen Jobble this from Flip Music. Bumbo yung pangalan! Sabi ko, ay, hello po, ganito, ganyan. Tapos parang nung una, hindi pa po ako masyadong paniwala. Totoo ba? Oo nga, baka scam. Kasi maraming Opo, scammer ngayon, opo. Daming scammer. Kasi po ako ng text, parang, totoo ba yan? Tapos, ayun po, hanggang sa, okay, parang doon na po nag-start talaga. So, in other words, kontesera ka talaga. Opo. Ng mga singing contest. Opo, singing contest po. Saan ka mga sumali? Mula nung araw? Nag-start po kasi akong kumanta mga 6 years old po. Pero ano lang po yun, like parang video okay. As a bata po, hindi ko rin po alam kung bakit sobrang gusto ko pong kumanta. Pero kanta lang po ako ng kanta ng bata ako. Yun po yung libangan ko ng bata. When you say bata, anong year to? Sabi Hindi nasa ko stress po ako. alam. Anong mga kinakanta mo nun? 6 years old po ako, mga To Love You More. Sarah Geronimo. I'll be waiting for you. Yung po yung mga una kong kanta. Tapos, feel ko pa po nun. Pero, hindi po talaga ako, like, nasa tono lang po ako nun. Pero, hindi po yung talagang batang magaling. So, parang nasabi po ng parents ko, ay, bakit hindi natin ipag-voice lesson tong anak natin? Ito, ganyan. So, around, mga 11 years old, dun pa lang po ako pinag-voice lesson. Tapos, nag-start na po akong sumali sa barangay po sa Alaminos, ng mga singing contest. And then, hanggang sa lumawak na po ng lumawak, sumali po sa Batangas, sumali po sa ganito, sa Cavite. So, parang, in-explore po yung, yung South. Ganun po ako nagdadayo-dayo po ng singing contest. Uso yun, no? Sa mga talagang mga Opo, before. nangangarap maging singer. Opo, so lagi po akong puyat dati, parang
parang paggising ko po, pagpapasok po ako sa school nung high school, puyat pa po ako, galing pang singing contest, ganito, ganyan. Tapos, ang ginagawa ko po kasi nun, hindi pa po ako nagko-coffee nun. Natural, bata ka pa lang. Sana ka uminom ng kape. Grabe naman. Ang iniinom ko po nun, parang tubig po siya, tapos may apples, kasi daw po nakakagising daw po yung apple. Okay. So, yun po yung iniinom ko, tsaka salabat. Ayun po. Tapos hanggang sa after singing contest po, nag-audition na po ako. First audition ko po sa Araneta po, The Voice Kids Season 2. Pero, season ni ano yan? Sino nanalo niyan? Darren? Hindi, season 1 si Darren eh. Season 2 ata. si Ella? Si Ella, Ayun yes, po. yes. Si Ella Ella po. Nympha. Yes po. Yes, siya. That time po kasi, parang 3 auditions po ako sa season 2. Lahat po hindi po pinalad. Iba't ibang ano po. Meron po sa Lucena, meron po sa Manila. So, ang lalayo po ng mga pinag-auditionan ko po. Then, season 3, 2 auditions po ako. And, siya nga po yun sa Lipa, Batangas. Tapos yung isa sa Lucena din po ata. Pero pinaka-last audition ko po yung sa Batangas. Parang tinatamad na po ako noon eh. Kasi nga po, sabi ko pa, pang-5 audition ko na to. Pwede bang ayoko na. Parang ganon. Tapos yung pong kinanta ko pa po sa audition, hindi ko pa po memorize. Parang super random lang po. Tapos doon pa po ako nakapasok. Nakapasok ka? Opo. Kasi nag-TV ka? Opo. Inere po ako. Team Bamboo po ako. Oh, wow! Team Bamboo ka pala. Yes po. Camp Kawayan. Yes! Yung scarf ko po, nasa akin pa po I yun. love it. Shucks. And Opo. then, gaano katagal yung ano mo noon? Kumbaga, gaano ka katagal dun sa season 2? Sa season 2. Sa season 2 po? Kumbaga doon sa, di ba naging part ka ng The Voice with Camp Kawayan. How long did you stay with it? Bago ka naligwak din? Hanggang battles lang po talaga. Like, as in, di ba po, blind audition, okay, ganyan, pasok, and then battles po, yung tig-tatlo po. Doon pa lang po ligwak na ako. So, parang as a bata, parang na-heartbroken po ako. Kasi syempre, parang As a bata. As a bata, parang ang taas kasi ng pangarap mo, parang kala mo, wow, parang kala mo, parang pag as a bata, parang medyo delusional ka pa po na, ay, baka ako yung manalo. Ganyan. Hindi po pala ganun. Pero kailangan, hindi dapat nawawala ang delusion. Uh-huh. One thing I learned, how I manifested my life, puro delusion lang eh. Sa pagiging delulo ko lang talaga to eh. Kaya ako parang feeling ko, ang galing kong host. Ayaw niya maniwala. Ako naniniwala sa sarili ko, mahusay ako. Totoo po. Naging host na ako. Panindigan. Kailangan delusion, men. Ayun mo lang nangyari sa akin, nasira po yung delusion ko na bigla ka naligwak. Parang, ay, hindi pala para sa akin. Let it go. Yan. Hindi pala para sa akin. Ganun. Tapos, after The Voice Kids po, syempre, hindi pa po ako tumigil doon. Around 2018 po, nag-audition po ako sa Star Hunt. Wow! Opo. Kasabayan niya ng mga Bini, BGYO, yung mga sila PBB, yung mga sila Fulia. 2018 yan eh. Favorite ko po Yes yan, po. Star Hunt niya. Ayoko yun kasi ang haggard ko nun. Kasi parang kada audition po kasi since Manila po, taga Laguna po kami, lumuluwas po kami ng Maynila, mga 4 a.m. So as in madaling araw po talaga mag-aabang po kami ng bus. Minsan po nakatayo pa po kami sa bus. So parang iniisip ko po noon na, hala, ang hirap naman abutin ng pangarap. Parang as in, nakatayo po ako sa bus ganito, tapos yung parents ko po mga nakatayo din, pagod din po sila po ya. Tapos ako as a bata na maliit, parang naawa po ako sa parents ko, super supportive po nila. Lagi po magkasama yung parents ko po. Every audition kasama ko po silang dalawa. Sila po super supportive po talaga. Tapos ako nakaganto lang ako. Standing ovation kami po dun sa gitna ng bus. Ang sakit na po ng mga balakang namin. Tapos pagbaba, pipila pa po kami ng sobrang haba. So, minsan po, hindi na rin po ako nakakakain kasi yung pila po hindi po maiwanan. Ganito, ganyan. Tapos, yung audition ko po na sa Star Hunt, inere po siya. Pero, ang huli pong sinabi sa akin is, ay, sige, ganyan, tatawagan ka na lang namin for girl group. Opo. Parang nabanggit po sa akin na gano'n na girl group. Pero, hindi na po ulit ako naka-receive ng call. Nag-change number po ata si Papa Charis. Hindi po. Pero ayun po, hindi na po ako naka-receive ng call nun. So, hanggang sa nalaman ko na lang po na may nagtutraining na po sa Star Hunt. Okay. Ayun. Pero parang kumbaga, it's not for me. Pero Ayan. nag-ano ka pa? The Voice,
The Voice ba? Next na po nun, Idol Philippines Idol po. Philippines. So, Yeah. my gosh! Talagang dahil mo sinalihan. Okay, Opo. Idol Philippines. What happened with Idol Philippines? Idol Philippines naman po, dun po, after pandemic po yun 2022 naman po. So, dun naman po, hindi na po ako masyadong kumakanta nun Parang halos tumigil na rin po ako nung pandemic. Kasi parang, syempre, parang super nakaka-down po talaga yung pandemic. I think everyone po ata, super na-depress po sa mga bahay nung pandemic. So, ako po nun, hindi na po ako kumakanta. Naglalaro na lang ako. Cellphone na lang po ako dyan. Hanggang sa, naka-receive po ulit ako ng message na, siya po yung coordinator ko po ng The Voice Kids. Sabi niya, gusto mo bang mag-audition sa Idol Philippines? Nag-send ka ng video. The same day po, sobrang tagal ko na pong walang practice. Baka po, magwa 1 year na. Nag-audition po ako. Tapos nakapasok po ulit ako ng hindi, pag po talaga yung hindi planado, hindi prepared, doon po ako nakakapasok. Kaya parang, hala, tapos biglang, callback na, nasa ABS na po ako, hala, paano ako nakarating dito? Naglalaro lang ako ng cellphone ko, tapos biglang nasa Idol Philippines na. Tapos umabot po ako dun hanggang top 20 po. Yun sinasabi mo na naka-top 20 Apo. ka. Tapos, ayun po, doon na po naligwak na po ako, parang doon sabi ko, ayoko na, pero hindi pa po nagtapos doon. Meron pong follow-up po ulit na competition sa Pi Channel naman po. Oh, yeah. Ito ba yung mga Apo. girls? Opo. Baby girls? Yes! Paano niyo po nalaman? Kasi kilala ko sila. Sila Charlie, sila Opo. Gigi. Yes po, Si, kasali po ako si doon. Charlie. Kasali ka ng Baby Girls? Opo! Nag-guesting ako sa Pi. Sumayaw sila Baby Girls. What a small world. Baka po naligwak na po ako noon. Baka nalikwa ka na nga. Naligwak na po ako noon. Pero ayun po, friends ko po sila. Diba sila Gigi, sila Opo, Charlie? sila Ayumi po. Hindi ko kalala si Ayumi, Ayumi. Charlie, Gigi, sila Ate Fresh. Tsaka si Charlie, tsaka si Ayumi. Ang nag-handle niyan, kaibigan ko si Manil. Ang manager nila, di ba si Charlie naging talent ko sa Pansamantala? Opo. Sabi ko, huy, ikaw din pala. Di ba? yun po kami. Small world naman Opo. ang grabe naman. Tapos nagbibigos po. Pero naligwak po din ako agad. Okay na rin. Dance compet po kasi parang sabi ko, ay, hindi naman po talaga ako dancer. Pero tingnan mo, sa lahat ng pinagdaanan mo mula nung bata ka, mula sa kontesera sa mga barangay hanggang sa BB Girls na naligwak ka pa din, it led you to here. Tuwing So, po. walang nasayang doon. Yun yung sinasabi ko lagi sa mga viewers natin. Lahat ng experience, walang failure. Hindi totoong failure. Opo. Lagi victory yan. Lahat ng na-experience natin, kahit parang, talo ko. Hindi totoo yan. Because it's always a preparation for your next step in life. Opo. And look at where you are now. As a Opo. wing girl. Meron po akong parang nakakaantig. Oh, yes, go. Yung pinakahuling time po, bago po ako pumunta dito sa Manila magdo-dorm na po kami nila Ayaka po. Parang, syempre po, nakabus po ulit kami, tas yung mga maleta, ganyan. Nung The Voice Kids po, di ba po yung bus, 2 upuan lang po. So, si mama po katabi ko, si papa sa ibang upuan, sa likod po, tagabantay sa amin. Lagi po akong humihiga kay mama sa lap po niya. Para matulog sa biyahe since mahaba po yung biyahe. Tapos, nung last time po, nung pa-move in na po, ganun po yung ginawa ko. Sabi ko, ma, pwedeng pahiga, parang inaantok ako, ganito, ganyan. Pero pag ganun ko po, hindi na po ako kasya dun sa upuan, gaya nung bata po ako. So, parang sabi ko, ma, lumaki na ako, kaka-audition ko. Parang ganun. Sobrang inspiring ng story mo, Jean. Grabe. I can imagine all of our viewers who are watching this, lalo na yung mga batang nangangarap, ganyan-ganyan. Kahit hindi bata, kahit yung mga nangangarap, yung hindi nakapasok ng trabaho. Alam mo, yung tipong, sa lahat na ng pag-applyan ko, hindi pa rin ako or natanggal, or alam mo yun, na-retrench. It's a testament of how, if you are meant to do what you're doing, the universe will show you tidbits of, parang patikim. Tinetest ka. Gusto mo ba? As long as you say, yes, universe, it will lead you to where you're supposed to be. Wala, naluluha po. Tissue. Ako din. Tissue. Wala pa tayo. The first body pa lang, ang iiyakan na. Pero, ganun talaga. Wow. Gusto mo rin ba? Hindi pa po. Wala pa tayo sa part mo. Mamaya pa. Pero 'di ba, I think it's a very good, and I'm so happy to see. Of course, kaka-debut nyo lang. We don't know what's ahead, 'di ba? Yes. Pero whatever happens, the fact that you never gave up, 'di ba? You never said,
parang dito para sa akin. Kasi every time na nabibigyan ka ng ilaw, ting! You're like, yes! Alam mo, you may yes ka eh. You may yes ka eh. At ang swerte mo rin kasi, your parents are very supportive. Hindi kasi lahat ganun eh, di ba? Ako nga sinabihin ako ng tatay ko, pag nakita ka kita sa dabaz itatakbil kita. Ako ng Diyos, di ba? Nag-online na lang ako kasi sabi ng tatay ko, daw akong ma-interview sa dabaz eh. Na-interview pa rin naman ako ni Boy Abunda nung nanalo kami sa reality show. Pero, alam mo yun, parang it's not like, hindi lahat ng magulang will have that kind of parang push. Solo ka lang anak? Ano po, bunso po ako, panganay po, si kuya po, kami lang po dalawa. Actually, fun fact po sa Wink, bunso po kaming 5. Sa family po namin. Kaya nung pinagsama-sama po kami, ang gulong. I can't with the bunsos. Kasi panganay ako eh. I have a very panganay energy, as you can see. Bunso po kaming 5. Kagulo po lagi sa dorm. Ate! Kaya yung pinaka-nonchalant po sa amin, makulit pa rin po talaga. Who is? Which is si Audrey ba? Or si... Sila po dalawa. Nonchalant ka? Opo. Siya na po pinaka-nonchalant sa group. Nonchalant ka? Opo. Hindi man po kapani-paniwa. Para po akong both. Sabi po sa akin ni Ate Jelay, si Angelica Sampo. Sabi po niya, ako daw po yung pinaka-nonchalant, pinaka-OA at the same time. Parang wala pong middle ground. It's either super OA or super... Paano ka naging nonchalant? Yung kanina po, yung bago pa po tayo mag-start. Ay, hindi ka ba nakapagkape? Ito pa lang. Ano po talaga, parang super introvert po talaga. Ano Parang MBTI mo? ISTP po. Ay, kasi... Kaya po, pag po kunyari dance training po namin, meron po kasi dong curtain, dun po sa, dun sa studio po namin. Pag po sinasabi ng girls, nasan si Jean? Nandun sa bahay niya. Andun po ako sa may cortina. Andun po ako. Mag-isa siya nagre-recharge. Opo. Nade-drain po kasi ako pag puro talk, ganyan. Parang sabi ko, ito muna. Parang alam na po talaga ng mga tao na, okay, andun na siya sa bahay niya, sa cortina. Ayun na naman yung nagsasalitang cortina. nasa loob lang po ako doon, nagpo-phone. Tahimik lang. Tapos lalabas po ako pag okay, I'm ready again. Tingnan mo, isang body na ubos natin sa buhay ni Jean Flores. Ganun ka-colorful ang life niya. So sa pagpabalik natin, kung paano naman na-discover at nag-grow as an artist. Pero 17 ka lang, grow na bang tawag doon? Si Ayaka, when we return. Mga katsaa, naghahanap ba kayo ng venue to celebrate your special moments or gusto nyo lang mag-chill with cocktails and music? The Manhattan Bar might be the perfect place for you, and it's right in the middle of the city, located at the second floor of the Madison 101 Hotel and Tower. Along Aurora Boulevard lang yan, kaya sobrang accessible. They have special packages waiting for you, mapa-birthday, prenup, bridal shower, bachelor bash, baby shower, Christmas party, corporate event, or any private event that you'd like to hold. Food is good, drinks are overflowing, at kasama na ang small stage setup with lights and sounds, and pwede pa mag-billiards or beer pong for free. They can accommodate from 10 to 80 packs, so there's something for everyone. For inquiries, you can email them or check out the Manhattan Bar's social media pages. Hi everyone! Thank you so much for watching. If you enjoyed this episode, please make sure to give us a like, share this video, leave a comment down below, and subscribe to our channel. So ikaw naman, Ayaka-chan! Ayaka-chan! Hi! Ganun ba yun? Nani ga suki? Chocominto. Yuri mo anata. Oh. Okay, so Ayaka-chan, paano ka naman na-discover? So ako naman po, nung bata pa lang po ako, nung nasa Pilipinas pa po ako, I used to join TV shows po, teleseries, ganyan. Tapos, nag-move po. Anong teleserye to? Anong mga TV shows to? So I joined Lola Basyang po. Lola Basyang. TV5? Opo. Director ng kaibigan ko, si Direk Ivan. Yes po. Idea first. Sobrang barkada ko yun. Ay, really po? Bakit lahat para may connection sa... Ano ba naman to? Wala na po akong contact sa kanila pero super... He was here. Really I interviewed Direk him. Percy po. Si Direk Percy kasi boss niya. Direk Ivan. Yes, Ivan. Like literally, like barkada ko si Ivan. Really po? Ikaw yung babatang babae doon. Opo na, Japanese po. I feel so fucking old. Small world.
Small world! I'll tell Ivan nga. Alam kayo ni Ivan na nag-peep up ka na ngayon? Hindi po siguro. Sabihin ko sa kanya. Send ko mamaya. Oh my God. So if you guys wanna know who Ivan is, check out siguro a couple of videos before this. I had an interview with Direct Ivan, who's also directing right now, Love at First Spike. Diba? Okay po. Kasama sila Emilio, sila River. Opo. Yan. Wow. Okay, ikaw pala yun, yung bata dun. Holy shit. Okay. So, yun po. Competitions naman po, Mini-Me sa Showtime, Little Miss Philippines po, hanggang Grand Finals. Sinong po. mini-me mo? Kim Chu po, si Ate Kim po. So, ikaw ang mini-me Kim Chu. Siyempre, I'm sure yung mga showtimers, marami tayong showtimers. Natatandaan nyo ba siya, mga showtimers? Mini-me Kim Chu. Hala, wag nyo nang halukatin. Hahalungkatin namin, ilalabas ko, i-insert ko yan dito. Wag po. Tinalo ka? Hindi po. Sino kalaban mo? Mini-me ano? Hindi ko na po tanda. Okay, sige. And then, nag-mini-me ka, Little Miss Philippines. Little Miss Philippines po. So, So, Bulaga naman. Nanalo ka dyan. hanggang Grand Finals po. Pero ano po, natalo po ako noon, tapos na wildcard po. Tapos yun po, dumiretso na po hanggang semis, then Grand Finals. Yun po. These were all before you went to Japan. Yes po. Ang dami niyo una pala experience Ano din. po kasi, nung bata po ako, nagsimula po muna ako sa mga commercials po, VTRs. Tapos, ano po, syempre po kumakanta-kanta, sayaw-sayaw, pero sintonado po talaga ako, Miss Queen. Nung bata po ako, wala po ako sa timing, sintonado, hindi po talaga marunong kumanta. Pero, ang napansin po ng nanay ko, kahit po sintonado ako, pinaninindigan ko po talaga, makapal po mukha ko. Tapos bibo po ako, ganyan. So sa mga VTRs commercials po, hindi po ako nakukuha. Pero sa mga teleseries, yun po mga audition, dun po ako nakukuha. Kaya sabi po ng nanay ko, ay hindi ka pang The Voice Kids. Hindi. Nak, wag. Pag kumakanta po ako, shh, yan po. Pero po, yun, tapos nag-audition po ako, dun po nakukuha po ako. Kaya po, doon po nag-start yung acting career ko po. Sa GMA po, sa Magkabilang Mundo. Madami na din po eh. Tapos, after po nun, ng mga TV ko po, parang sabi po ni Mami na pagtuunan naman po ng pansin yung pag-aaral ko po. Kasi po, syempre, mahirap din naman po pag nagti-TV ka, late na din po matapos, ganyan. Tapos yun po, nag-move po kami sa Japan, naiwan ko po yung pag-artista ko po sa Pilipinas. Pero, yun po, never naman po nawala kasi sa heart ko yung love ko po for acting, for performing po, being in front of the audience. Pero yun po, parang nag-focus po muna ako sa pag-aaral sa Japan. Then, dun ko po nakilala yung flip music nung high school po ako nun. I got an email po from Miss Willen Jo Valdez. Shout out. Happy birthday ulit. Birthday po. Otanjobi omedetou gozaimasu. Tapos parang I got an email po na parang gusto nga po nilang mag-interview po kami, magkaroon ng screening, ganyan. Pero wala po akong idea kung ano ba to, ano bang gagawin. Pero parang sabi ko kay try ko lang. Parang akala po kasi ni Mama nung una, legit ba yan? Totoo ba yan? Ganyan. Pero sabi ko, hindi, flip music. Ito yung, yung mga OG OPMs na napapakinggan natin dati. Try ko lang. Tapos po, nung nag-screening po kami via Zoom po, parang pinakanta po nila ako, pinasayaw. Tapos dun ko po na-feel na, hala, never pala nawala talaga yung passion ko for doing this. Parang, super saya ko po nun. Sabi ko, kahit di ako makuha, parang at least tinry ko. Tapos, after a few days po, parang nag-email po ulit sila. And nag-usap po sila with my mom po, with my parents. Ayun po, nakuha na daw po ako for this girl group po, Wink. And, syempre po, taga-Japan po ako. Yung nanay ko po, uuwi ka sa Pilipinas? Ganyan. So, nagkaroon po kami ng battle. Ang dami ko pong pinagdaanan. Pero, yun, at the end of the day, parang supportive naman po kasi talaga yung parents ko po sa kung ano pong gusto kong gawin. So, yun po, umuwi po akong Pilipinas, nag-training po, nag-join na po kami. 5 po kami nag-training. Tapos, ayun po, ito na po ako, member po ng Wink. Oh!
Dahil mo rin pinagdaanan na parang si Jean, ha? Kumbaga, ito yung sinasabi natin na, kasi ang daming mga tao nagkatanong, ilang taon ba nag-training yan? Diba? Laging ganun sa pipa, pero gano'ng katagal ng training, gano'ng katagal ng training? Well, since 6 years old, eto, since ganun din. Gets nyo? Yung parang hindi naman kayo tipong from nowhere, tapos biglang sinaba ka lang sa wink. Ang dami nyo experience. Naging direktor mo nga yung kabarkada ko. Ito naman, naging kasama sa competition yung mga alaga ng kaibigan ko din. Diba? Sa BB Girls. I mean, hindi kayo bago. Kumbaga, hinasa na rin kayo ng panahon. Ayan, nagtanggalan sila ng mga... Ako, tanggalin mo rin yung... pero parang may kwento May related si Jean sa pag-discover sa'yo. Ayan po. Siya po ang susi ng aking journey with Flip Music. Oh my sige, God. go. Ito po, ang funny po ng kwento na to. Kasi, that time po kasi, 4 members pa lang po kami. Parang naisip po nila direct, parang maganda if, parang maganda is, if 5 members, ganito, ganyan. So, parang they were looking for, 5th member. Tapos, ako po, parang nagsuscroll lang po ako sa Facebook nun. Tapos, may nakita po ako, sino to ang ganda? Sabi ko, sino to? Ang ganda. As in, yung mother po niya, friend ko po sa Facebook, sabi ko, sino to? Ang ganda. Actually, hindi ko rin po alam kung paano. Siguro po, meron po kaming pinag-auditionan na, kasi po nag-VTR din po ako before. So, baka po, Mga agent. okay, mag-agent. Baka po, nung bata po kami, nagkatagpo kami na hindi na po namin maalala. Could be, yes. So, nung nakita ko po siya, ganda naman ito. Tapos parang nag-message po kay tita, hi tita, meron po ba kayong anak? Hindi kasi ganyan. Tapos sabi po ng nanay ko, sino ba to, nak? May nag-message sa akin, kausapin mo nga. Tapos dun po, parang na-curious po ako. Tapos, nung parang in-stalk ko po yung mga socials niya, ay sabi ko, eto yung famous sa TikTok. Nakikita ko to nung bata ko, ganyan. Kilala ko po siya. Sabi ko ganyan. Tapos, sabi ko, sige, chikahin ko nga. Tapos, yun, chika-chika kami, plastikan pa, syempre. Pinaplastic mo pala ako, English pa po kami nun, pabebe pa kaming dalawa. Tapos, ayan. Akala ko po Englishera siya. As in, sabi niya, yes, ganito, can I, you will, basta parang tinatanong mo kung ibibigay mo ba yung email mo kasi i-forward ko sa management. Tapos parang, as in English siya. Sabi ko, sige, mag-i-English din ako. Sabi ko, ganyan. Sige dyan. Tapos ito po yun, parang nung nag-uusap po kami, super match po ng energy namin, as in BFFs agad. Tapos, nung nagsa-screening po kami with Flip Music, yung ako lang po, ka-video call ko po siya. Kasi po kinakabahan ako, sabi ko, parang support lang, nandyan ka lang. So habang kumakanta po ako, sumasayaw, nandun siya, nagagaganon siya. Galing mo! Tapos, nung sabi po ni Derek, wag mo muna sabihin sa ibang girls, sabi ko, nandyan siya, Derek. So yun po, super funny lang. Tapos, yun nga, nakilala ko po yung Flip Music through her. So, diba? Yan ang mga tinatawag na soul contracts. Kumbaga, before coming into this lifetime, you already had that contract in the spirit world that you were gonna go. Diba? Ganyan That's how it is, right? So, ang saya. So, ngayon, magkakasama kayo sa dorm, kayong 5. Sa kaalaman po ng iba, or if some people might not know, I already met the other, Angelica. Kasi Angelica, last year, mga June din yon, nag-guest siya sa live stream namin. Nagkataon na nag-trending din yung video niya dun sa guesting. Kasi apparently, people didn't know. In-upload ko rin sa YouTube ko yun na siya yung gumawa ng Pantropiko. So, parang nag-trending na, nung time na yun, kasagsagan ng Pantropiko 20-year-old lang yung gumawa, ganyan-ganyan. Tapos bata lang din. Hindi ko naman alam na mag-girl group pala si Angelica. A couple of months later, si Mariel, ang gines naman namin sa live stream namin. That time, mayroon siyang solo release. What was her release nung time na yon? Si Angelica, Ningning Tapos, Hiraya Ningning. sana. Hiraya ata si Mariel, di ba? Wala rin ako kamuwang-muwang na ang Beatrice Mariel pala. Ang maganda nun, kay Beatrice Mariel, kay Mariel,
birthday niya sinelebrate niya nung nagla-live kami. As in, yung Ah, parang okay birthday po. sa Lubong. Mm. So, yung mga fans sa live stream, nagpadala pa ng cake. Hello! Hardcore. As Ay, in. nakita po namin yun. As in, Oo nga sobrang po. nagulat din ako yung mga, kasi may mga viewers kami from the UK, nagpadala ng ganyan. Sobrang cute. And then, I met Audrey naman sa isang racket nung December, diba? Na parang with you guys. Tapos, pinakilala si Audrey doon. So, except for you, na I just met nung debut, I've met all of the girls. And of course, si Jean. Ay naging artista ko nung February sa isang music film na sana ng mga viewers natin, mag-ililink ko sa comment section yung music film ni Miss Happy C, na kumanta rin ng Pangarap Lang Kita. Meron siyang kanta na, sandali na lang. Ang napili ko dong actress is si Jean Flores. So parang, grabe rin, kaya kilala ko na po ang Wink even before. Pero Miss Green, di ba po, yun nga po may gig po kayo with, kasama naman po si Ate Audrey. Yes, yes. Wink na po kasi kami nun, pero hindi pa po kami nilalabas. Oh, hindi Kaya, pa nga. nasa dorm lang po ako nun. Parang, mini-message po nila ako, ina-update po nila ako. Nandito kami with Miss Green. Sabi ko, hindi pa tayo pwede ilabas. Hindi pa nga. I think, sinabi ko nga sa kanila, kaila Flip Music, bakit hindi nyo lang gawing girl group? Parang nagsosolo-solo pa yung mga girls. Opo, lahat sila nagtitingin. Super Meron defensive na. nga po namin Parang, ay, soloist po kami, soloist. Pag nagla-live streams din po kami, sinasabi namin soloist kami, pero nandyan lang sila na no. Pag po may nagtatanong, girl group ba kayo? Hindi po. Hindi po kami girl group. Hindi maaari. Ganyan. Tapos yun pala, no? So ngayon magkakasama kayo. 5 kayo. Kamusta naman ang buhay dorm? Ang buhay training? Lalo na pag mga babae, di ba? Anong ano nyo? Anong how? Should I go? Say. Ay, should I go first? Hindi ko sana yan! Okay, ito na nga. Yung sige na nga. Ayan. Anyways, Okay, go. ayun Go po. first. Yung training po namin, nag-start, bago po kami magsama-sama po talaga, magkaka-chat na po kami sa GC. Gumawa na po akong GC. Sabi ko, sige, gumawa tayong GC para matimpla natin yung isa't isa, mas makilala pa natin. Ikaw ang gumawa? Gumawa po akong GC. GC maker po siya. Bida-bida ka? Ayun. Di mo lang yung leader yung gumawa. Ikaw talaga? Wala pa po kami leader. Anong time na yun? Yes po. Undecided pa po. Tapos parang lang ako, gusto ko lang po talaga silang mas makilala pa. Though si Mariel po, matagal ko na po siya kakilala since The Voice Kids po. Magka-season po kasi kami. Nag-The Voice din si Mariel? Yes po. Ang alam ko lang, nag-Itbulaga siya. Di ba Itbulaga dancer Opo. siya? Yes Ano dancer po. na ba to? Itbulaga dancer. Nag-The Voice Kids din pala si Opo. Mariel. Baka So- naman nakalimutan ko lang. So magtropa po talaga kami parang 8 years na po ata. So parang nawala lang po yung contact namin together. Tapos nagkatagpo lang po ulit kami dito sa girl group. Oh my God. Yes. So, before po, gumawa na nga pong GC, no? Tapos nag-chat-chat kami. Sabi ko, girls, ano bang mga pet peeve nyo? Ano bang ayaw nyo? Ano bang gusto nyo? Ganon. Para maiwasan yung mga ayaw nyo. May list po siya. Pagkahaba, ito ayaw ni Mariel, ito ayaw ni ganyan. Opo! So, nung pag-move in po namin, at first po, siguro mga first months, super kapaan pa po talaga na hanggang sa, hindi pa rin po namin alam kung paano po mag-act yung isa't isa. Kunyari po ako kasi, ako po parang tahimik po talaga ako sa dorm. Parang lagi po Parang ako hindi mag-isa. naman. Hoy, tahimik ako. Tahimik pa. Actually, may one time nga po, naiwanan siya na kaming dalawa po ni Ate Audrey. Kasi both po sila yung, yun nga po, pinakatahimik na sa amin. Tapos, yung dalawa naman po, may pinuntahan pong event. So, ako lang Si po. Angelica tsaka si... Opo. Tapos, ako po, na lagi pong, nagustong may kachikahan, maingay po, masayahin, ganyan. Tapos, silang dalawa, as in, ngayon lang po. Tapos, nung kumakain po kaming 3, ang tumutunog lang po, nguya, tapos mga kutsarang ganyan. Magsalita naman kayo. Sabi po niya nun, ate, magsalita naman kayo. Tapos kayo po ni Ate Audrey. Ganyan lang po. Ano MBTI mo? ESFP po. E. Okay. E and I. Okay. Sorry, anong birthday mo? September po. September what? 24 po. Libra po. Libra ka na, ikaw. Libra din po. Libra din ata si Si Mariel po. Tatlo Oh po my kaming God! Tatlo po kaming Libra. Si Angelica, Taurus. Taurus ata si Angelica eh. May ba siya? Yung manager, hindi alam yung birthday! Si Audrey. July po. July 26. Oh my God, oo nga. Oh, July magbe-birthday siya. 27, Leo na. Yup. Pero alam niyo, pinakamababait ang mga Libra.
Sorry na talaga. Libra talaga is my favorite people. Hala, thank you Tapos po. next yung Cancer din kasi Cancer ako, 'di ba? Pero parang other than Cancer, Libra talaga. So I think you guys are in good hands with Opo. yourselves. Kami tatlo po. Mga bunso po kami. March what? Magkakasunod po. So Pisces. Oh. Ayun po. Tapos yung pag po sa dorm, nasa na nga ba ako? Kapag sa dorm, tahimik kayo. Tahimik. Tahimik kayo sa ayun dorm. po. Kakapaan. Ayun. Nagkakapaan po kasi kami. Parang me time po, nung una po talaga, nagsama yung first, tsaka funa. Di ba? Nung una po, parang nami-misunderstand po nila yung pagiging tahimik ko. Kasi po, mahirap po ako hulaan eh. Parang hindi po nila ako mabasa. Kasi ngayon, parang hyper, ganyan. Tapos mamaya tahimik. Na parang, alam, may nagawa ba kami sa'yo? Yan yung pinaka-ayoko. Pinaka-ayoko yung ganyan tao. Yung parang ang taas biglang bumaba. Ano ba talaga tayo? Mag-decide tayo kung ano energy bibigay natin, di ba? Pero in reality, ganun lang po talaga ako. Yes, parang yes. super OA or super nonchalant. So Yes. parang tumahimik ako, hala, anong problema? Sabi ko, wala. Kaya po Normal pag lang may to sa ganyan, akin. sinasabi po namin, it's a normal gene day. Yes. Opo, yes. ganun po talaga. Either super hyper or super tahimik. Nag-away-away kayo sa dorm? Well, hindi naman po siguro maiiwasan po. Pero hindi naman po Pero siya hindi away talaga na, Tampuhan po siguro. Opo, parang, pero, ang thing po sa amin, natatapos po yung araw na magiging okay po kami. Dapat. Never po nag-last Kasi po. po, ano po kasi super, since bunso nga po kaming lahat 5, ang Hindi din funny po hindi po namin mapigilan na may lumabas na nakakatawa. So parang pag nagtatampo ka po, parang Papatawa ka na lang. patatawa ka na lang din po talaga. Tapos after po, pag naging light na yung mood, ng tawanan na, tsaka pa lang po mag-uusap about, kasi kanina, medyo na-offend ako, ganyan. Parang tinatapos po namin siya sa communication. Yes. Pero, tawag dito, syempre po, babae po kaming lahat. Syempre po, may red days. Yes. Meron po one time, parang nagkakasabay-sabay po kaming 5. Pero alam niyo ba yun, ganun? Pag magkakasamang babae, nagsisync yung menstruations nila. Tapos, magkakasabay po kami, parang, yung ano po talaga nun, yung mood nung room. Parang kahit konting kilos, The hormones are hormoning. lahat po kinainisan na. oo, ganyan Ganun po talaga. kami. Pero mamaya po, tawa-tawa na, ganyan ako. Parang super unpredictable po ng Opo. Wink members. Anong pinakamahirap na part sa pagtitrain the dorm, pagtitrain together? Ano ba? Siguro po yung, soloists po muna kami. Tapos, naging grupo po kami. Yun po siguro kasi super iba po yung pag-perform as a soloist. And now po, nag-group na kami na kailangan synchronize, kailangan may unity po. Yun po. As soloist po nun, parang yung naging difference po nun, parang part of training na rin po namin yung soloist. Kasi po, na-experience po namin kung paano po mag-release ng song, paano po mag-promote, Yeah. kung paano po mag-perform as solo. Tapos, yun din po yung naging way para magkaroon po kami ng individuality. Nung napagsama-sama po kami, para po kaming puzzle pieces. Yes, Parang, yes. okay, si ganito, siya yung magbibigay ng gantong flavor, siya ganito. Parang, dun po talaga namin na-discover kung ano po kami as an artist. So, nung pinagsama-sama po kami, wow, we are Wink. Opo. Yung challenge lang po talaga kung paano po namin yun ibe-blend. Together. Apo. So, in terms of individual talents, di ba? Kasabi nyo nga may kanya-kanya kayong inaambag sa grupo. For example, si Angelica, ano ang parang ano niya? Ano ambag niya? Siya po ang aming lead vocalist. po. Lead vocal si po. ano. Yes po. Lead Okay. vocalist and leader. Yes po. Leader si Angelica. Sa kaalaman po ng iba, si Angelica din ay sumali rin sa isang pop Pinoy Yes. nung araw at hindi rin siya nagwagi. Yes. Pero parang nag-top 3 ata sila. Top 2 po sila. Sa girls, no? Opo. Tapos nanalo yung Yara. Yes. Yes. Tapos, so, si Angelica is, siya nga yung sumulat ng Pantropico, so songwriter din. Yes diba? po. Si Audrey. Anong ambag ni Audrey? Main dancer po siya. Main Main dancer dancer, si lead Audrey. rapper po. Main dancer, lead rapper. Okay. Si Mariel. Siya pa ang aming all-rounder. Aming ace. Lahat naman kayo all-rounder to be fair. Pero, lead vocals. Lead rapper, lead dancer.
So parang ace yung ano sa kanya. Apo. Parang, ikaw. Main vocals po. Ay, ikaw pala main vocals. And 3, 2, and Q. Gusto niyo yun? Ay! Umiwisit! Sorry. Morissette yarn! Ay, pero meron po kung kaya sa whistle na na talent po. Oo. Ano yun? Ano yan? Aso pong naipit. So, alam nyo na, pag naipit yung paan ng aso nyo, ganyan. Mga comedian. Yun na rin ang ambag mo sa part na yun. So, main vocals ka pala. Yes Okay, po. okay. And then ikaw, ambag mo? Main rapper po. Main rapper. And the bunso. And the Pero bunso. lahat naman kayo bata, kaya hindi rin Ay, sa masyadong bagay. ano Bunso of all bunso. Yes, Oh. yes. Okay. Sa pagbabalik po ng Think Talk Tea, mas makikilala. Ang dami, parang kilala na talaga kayo ng mga viewers natin dito. Pero mas makikilala namin kung ano yung tawag nito, influences nyo in terms of music. Kasi baka sila, hindi ko alam kung ano i-expect. Malay mo, hindi naman sila nakikinig ng P-pop, di ba? Malay mo, hindi naman sila masyadong into girl groups. Ano nga ba ang expect nila with Wings sa pagbabalik ng Think Talk Tea? Aso, NQ. Hello mga katsaa, maraming salamat sa panonood. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, siguraduhin mag-like, i-share at mag-comment sa baba. At kung gusto niyo pang mapanood or mapakinggan ng mga iba naming episodes, please subscribe. Bago ang lahat, tanong ko pala, bakit pala yung name nyo, double V, pero ang pronunciation is Wink? Kasi po, yung double V po stands for double victory po. So, ang meaning po nun ay one victory for our supporters, one victory for our support. Ulitin ko po. Hindi, go. Walang cut dito, Mi. Hindi tayo nag-edit. Sorry po. One victory po for our supporters, our listeners, and one victory po for us na parang 5 girls who stood up for second chances po. Yun po. So parang, yun nga po, since galing po kami sa mga competitions and ganyan, parang feeling namin yung etong Wink ay second chance po namin na tinry po namin ulit. And yung pag pinagsama po yung dalawang V, magiging W po siya. And it means po, win po. Win for win for everybody. Wow, So, oo, yung isa pong V, yun po yung para sa mga pinagdaanan din po ng mga listeners namin, supporters, and they're still here, still fighting po. Yeah. So, yun po, we're together, and that's why it's spelled as VVINK. Tapos, Wink naman po, because... Ayan. Yung wink naman po is like a sign na we got you. Like, ganun. Like, parang kasama mo kami. Ganun. Yes. But it We're makes with so you. much sense yung parang yung parang kasing kayong lahat nanggaling kayo sa mga competitions at lahat hindi pinalad. Si Audrey saan? Ano po yun? Parang may sinalihan din po siyang girl group po na Yes. show po. Tapos, she used to join dance competitions naman po. Mostly dance po yung kay Yes. Ate Audrey po. Tapos hindi rin pinalad. Kung pag sa Hindi competition ng girl group, hindi siya pinalad. And Opo. tapos ngayon, kayong lahat, binigyan ng second chance. And I think it's a very good symbolism and maybe energy sa mga magiging future fans ninyo, sa mga nakikinig na parang, kung itong mga batang to, Diyos ko, mula 6 years old, mula ilang taon, lumalaban at hindi talaga ginigive up ang pangarap, paano pa naman kayo? Diba? Kasi marami tayong mga viewers, listeners na hindi naman sila bata. Pero I'm sure they're like, sana ginawa ko to. Opo. Sana pinagpatuloy ko yung pangarap. It's never too late. Totoo po. Exactly. Ba't mamapatay ka na ba? Ba't hindi ka papatay? May chance ka pa. Yes. I think that's a very good, tawag nito, messaging. Opo. Diba? Thank Now, you po. May I ask for you guys, bago tayo mapunta sa Ayaka in Japan, Okay po. anong mga musical influences ninyo? Ako po, super idol ko po si Miss Donalyn Bartolome po. Kaka-babe! Hi, babe. Bakit si Donalyn? Hindi natin connection, pero bakit si Donalyn? Parang nung bata pa lang po ako, parang nakasama ko po kasi siya sa isang teleserye din po. Parang isang short film po, ganyan. Tapos, Sorry if you don't mind asking, anong short film to? I think it was... Oh my God! Nalimutan mo na. Nalimutan ko po yung title, pero under TV5 po ata siya. Sino ang director niyo?
Hindi to idea first. Hindi po. Okay. So yun po, nung na-meet ko po siya doon, super, parang, yun po yung love at first sight ko na, hala, gusto ko maging siya. Ganun po. Tapos, pinakinggan ko po yung mga songs niya. Minsan po, umaattend po ako ng mga mall shows Wow. po. Kasama ko po si mami, sabi ko, gusto ko talaga siya mapanood, yun po. Tapos, hanggang ngayon po, yung mga old songs niya, pinapatugtog ko po habang naliligo po Sa ako. CR po, naririnig ko, wow, nice! Yun po, kumakanta po ako. So, super gusto ko po yung songs niya na may kanta with rap. Yes, Tapos, yes. super real po ng lyrics na makaka-relate ka, ganyan. That's why po. Tsaka OG sa P-pop yan, si Opo. Donalyn. Yes. At ang mga sumulat ng kanta niyan, sino pa ba? Flip music! Tsaka I heard kasi mabait daw talaga yung si Donalyn. Po. Super Yung isa, pareho kami hairstylist si Miguel Ice. okay. Tapos yung isang friend ko rin who used to work with her, sabi, alam mo, yan lang talaga yung kilala niyang totoong tao. Sana nga mamit ko si Donalyn. Baka naman, Donalyn, mag-wish sa namin. Hala! Baka naman, diba? Manifesting. How about you? K-pop po. Super K-pop fan po ako. Siguro mga 2019 ko po na-discover yung Blackpink. Naging Block? Black Blast. Blackpink po. Okay, Super, ano po talaga, parang, hindi po kasi ako into K-pop before. Like, wala po akong alam sa K-pop before. Tapos, nung nakita ko po yung Blackpink, parang, hala, gusto ko rin nun. Like, nagper-perform. Nakuha po nila ako sa stage presence nila na parang, uy, sobrang cool nila, sobrang astig. Parang super nakaka-idolize po talaga. Parang gusto ko rin maging ganun. Parang pinangarap ko po talaga maging idol. Simula po nun. So, Blink ka talaga. Yes po. Sila lang ang gusto mo sa K-pop? Ngayon po, IVE po. Pinaka-idol ko po si Wonyoung ng IVE. It girl, Wonyoung. Yes. Sobrang ganda niya ng batang yan. Grabe. At saka ang tangkad. Opo. Nung sa AAA, di ba? Na-meet niyo na po sila. Hindi naman kami nag-usap. Pero di ba, parang... Nakita niyo na po in person? Yes. Hala! Ayan po si Sorry Wonyo. Wala naman. Sorry pa, sorry. Oo, tsaka as in para talagang, ay, manyeka. Alam mo yung, as in, so, tsaka ang tangkad niya, yun yung, ang tangkad, ang nipis, ganda. As in, I've seen a lot of Korean idols, like up close. Isa talaga siya sa pinaka parang, Diyosa. Gusto ko rin ma-meet siya. And I've hosted for Blackpink also, di ba? Nung sa 2019, di ba nag-fan meeting sila dito? I've also hosted for them. So medyo na-bless naman tayo ni Lord sa mga ganong mga opportunities, to be fair. And tatangkad din ng Blackpink. They're very visual. Alam mo, parang arrive. Iba talaga yung arrive ng Blackpink. And very talented. Pero ako kasi bias ko si Jennie sa Blackpink. Yes po, same. Same Jennie ka din, po. Ikaw, hindi mo naisipan idol sa Japan? I tried modeling po. Okay. Pero since super busy nga po talaga ako sa school nun, parang, tapos probinsya pa po kami. Ay, oo. Yung auditions po sa Tokyo po, ganyan. So, hindi ko po na-try sa Japan yung J-pop po or idol. Pero wala kang iniidolong mga XG po. Super love XG. Oh, Right. right. I watched them di ba nandito nag-show sila dito? You watched them also here? Hindi po. August yun last year, I remember. They're very good. Opo, super. Parang, I like how they represent their culture po, but still going global. Yeah. Yun po. Super. Is it something that you want to emulate? Sana po. Diba? You're still representing the Filipino culture, but Opo. going global. Yes, Hopefully, I mean, again, hanggat buhay tayo, may pagkakataon. Opo. Diba? As long as you believe in it, it will happen. Bakit naman hindi? Say, XG may opportunity Opo. kas kayo, wala? Libre po mangarap. Oo, din, tsaka parang, if it's possible for them, why is it not possible for us? It doesn't make sense. It's always possible for us. So speaking of Japan, anong mga kinagigiliwan mo sa Japan? Ako po, super into fashion po ako. So, sa Japan po, madami pong mga thrifting shops po. Ayan, tambay po ako ng ukay sa Japan. So, namimili po ako ng mga caps, ganyan, beanies, tapos, ano pa ba? Bags po. Tapos, tawag dito, I used to join debate competitions din po. Yung talk po sa debate po. Debate? Opo. In Japan? Opo. How do you debate in Japanese? Parang yun po, nag-join po kami sa national
competition po. Oh, Yun po. Nanalo po wow! kami. Wow. Ang talino mo pala. Sakto lang po. Hindi kasi para makapag-debate ka ha, in Japanese. Di ba? Yun Ano po. na eh. Super, yun po, na-enjoy ko po siya. Tapos, ano pa ba? Super foodie din po ako. So, pag, weekends, kasama ko po yung parents ko, friends po, hangout po. Yan, kumakain po kami ng street foods po sa Japan. Anong favorite Japanese food mo? Sushi po. Napaka-basic naman. Pero yun po Baked talaga. sushi. Ano kaya? Ano pa kaya? Pero sa sushi po, pinaka-favorite ko po, sea urchin. Wala po masyadong may gusto ng sea urchin. Yung para Uni may rice tas may sea urchin sa ibabaw Apo. tas may black na pa ganon. Ay, Apo. may seaweed na pa Apo. ganon. I love it. Tsaka ano pa ba? Siguro yung plum po ng Japan, super sour po niya. Mahilig po kasi ako sa sour foods po. Mangga, ganyan. Yun po yung mahilig. Kamyas. Opo. Hindi po talaga. Santol. Ayan, nanlalaway na. Ako rin Yun po. So, yun po mga favorite ko po gawin sa Japan. Are you also into anime? Yes po, kami po both actually. Yes. What? Super Oh my anime. God, I love anime. You know what? I actually don't even watch dramas anymore. Nagbalik anime. Kasi before, nung bata ko, sobrang, I don't know if it's still if it's a bad term, but before nung araw, we called ourselves otaku, but sobrang otaku ako. Nung bata ako. Tapos nagko-cosplay. I used to attend a lot of these cosplay events, mga toy, like otaku events. And then, Korean ako. I went full on K-pop Opo. and K-culture. So, hindi na ako nag-attend nun. Tapos, last year, balik loob talaga ako sa anime. As in, everyday, like kagabi, pag nakita mo yung Netflix ko, puro lang anime, pinapanood ko. Ano po yung current nyo ngayon? Opo. Wow! So last night, I was watching, oh my God, sobrang dami. So, I'm watching Dandadan. Dan. Alam mo Dandan. yun? Dandadan. Nasa list ko siya. May anime list po kasi ako na Dan. nakakala ko panoorin. Apothecary Diaries. Siyempre, favorite ko si Demon Slayer, Jujutsu Kaisen. Free ren. Hindi ko kanabit Parang hanggang episode 4 lang ako. Tsaka si Mashle ba yun? Hanggang episode, parang, sucks lang. Hindi ko masyadong, pero may pinapanood ako kagabi na parang the high school teacher ng mga yokai, ng mga monsters. Oh. Ano Hindi pong ko Yun yung title niya parang the high school teacher scared of like ghost or monster, some shit like that, ganon. Mahahaba po ngayon yung mga title, title diba? po ng anime Oo. ngayon. Tapos, ano pa ba? Like, sobrang, Haikyuu po. hindi ko pa siya nasisimulan. Kasi parang feeling ko ang haba. Kailangan ko siyang upuan. Opo. Diba? Pero pag nasimulan mo po, dire-diretso I na po know. talaga. I mean, I've seen some of it. Pero kasi yan yung mga tipong kailangan mong upuan Kasi ang Opo. dami na diba? Pero si Demon Slayer kasi inupuan ko talagang 3 araw tapos ko na Ano pong pinaka-favorite nyo talaga? Of all na time? anime? Demon Slayer. Yes. Ako po, Attack on Titan. Attack on Titan. Demon Pero, Slayer, ganda. oo. Ikaw, anong favorite mo? Ako po, Haikyuu po kasi talaga. Haikyuu. Opo. Nag-ship ka din, no? Siniship mo sila, no? Hindi po, Ay, pero hindi ba? parang 10 ulit na po siguro. Ng Haikyuu? Opo. Ang daming seasons ng Haikyuu, Opo. Inuulit-ulit ko po talaga siya. Tapos nagko-collect po ako ng figurines, ng keychains po nila. Lahat po naiwan ko sa Japan. Tapos sabi ko, Ma'am, keep mo muna kasi ang mahal-mahal niyan. Ganyan. Alam mo, naisip ko, bagay. Kasi nung pumunta ako ng ToyCon, eto lang, nung June, nag-perform si Kaya. Yung ToyCon is a very like gaming culture, 'di ba? Tapos meron silang mga I think may mga Japanese speakers sila nandoon. Sana hopefully in the future makapag-perform din kayo sa mga ganung events kasi Sana parang feeling po. ko lalo na ikaw nag-Japanese ka, 'di ba? Pero I think perfect kayo doon, yung atake nyo, yung ganyan. I think that would be nice, mga ganung klaseng event. Bet po namin Hopefully yan. po. I know. I think it would be so nice. And then ikaw naman, Jean, dahil lumaki ka parang Laguna ka din no? Apo. Ano namang pinagkakaabalahan mo sa Laguna? Sa Laguna po, nag-aaral lang po talaga ako noon. Like, nung Medtech. bago po ako dito, nag-aaral lang po ako. Pero sa Batangas po ako pumapasok. Opo. Nag-annually pa po ako sa Batangas. So, yung biyahe ko po, actually, uwian po ako. Hindi po kasi ako pinapayagan ng papa ko mag-dorm. Ba't ngayon nakadorm ka na? Opo! Kasi po, pangarap ko po talaga. Sabi ko, pa, this is my dream. Oh, Dream. talaga nag-emote po ako nun. Gusto ko po talaga to. Na-meet ko na yung papa mo di ba? Nung shoot natin. Opo. Sinundo ka dun Yes sa po. shoot. Sorry nakalimutan ko i-mention since we were in the topic of like, anime, like that subculture, graphics, also into gaming.
Yes. Ako po. Ikaw hindi. Hindi po masyado. Ikaw, ano mo sa gaming? Nung pandemic po, Call of Duty Mobile po, po ako ang tawag doon? Competitive players po yung tawag sa aming lumalaban po sa mga, anong tawag doon? No. Tournament. Tournaments po. Talaga? Tournament ka na? Yes. Sa Call of Duty Mobile po. Seryoso ba to? Pero ano po siya, like hindi po siya as in yung mga national tournaments. Yung parang mga tournaments po per clan. May mga clan po kasi yan eh. So, may mga tournaments po, may mga prize, ganito, ganyan. Pero doon po, hindi pa rin po ako doon nananalo. kahit sa Codem, kahit sa Codem, hindi nananalo. Kasi po, teamwork Codem, po yan talaga. yung Call of Duty. Mobile. CODM. CODM, yeah. CODM, okay. Yes. Yung So, po sa mga talaga. shoutout sa mga CODM players dyan. Hello po sa mga Codem players. Dati Anong akong pangalan mo? sniper main. Anong pangalan Ang ng gaming name ko po ay Risu. Risu? Opo. Wala po siyang meaning. Yung kuya ko lang po, sabi ko, kuya, ano kayong magandang username? Sabi niya, Risu. Okay. Pero ano yun, like, pag nagto-tournament kayo, like sa mga malls, gano'n, yung parang, di ba yung gano'n, misa sa mall, yung parang maraming mga, yung magkakasamang naglalaro Online doon. lang po talaga, Discord. Discord. Kasi po pandemic that time. Pandemic. Yes po, May kasagsagan po cash nun. prize yun? Opo, may mga cash prize din po doon, gano'n. Pero, ayun nga po, since hindi po kami nananalo. Ikaw ata Teamwork. sanhi. Hindi naman po. Pero po talaga, teamwork po talaga yung kailangan doon. Hindi po pwedeng nagsosolong like, sige, patayin ko yung lahat. Hindi po. Dapat po talaga may teamwork. Kaya 5-5 din po nun. 5-5. Apo, 5v5. 5 versus 5. Okay. Yes po. Hindi talaga ako marunong sa gaming. Ako Yan, din po, wala bobo akong ko sa gaming. Bale, dati po, nag-stream po ako ng COD-M po. Tapos si Ate Audrey po, nag-stream po siya ng Valorant dati naman. Valorant? Yes po, Valorant naman po siya. Ako po nag-try po ako mag-Valorant. Pero, since kay kuya po yung PC, parang nakikilaro lang po ako ng parang batang nagko-com shop. So, hindi po talaga ako yung as in nakakapag-focus sa, okay, Valorant, puro COD-M po talaga. Wait, sa ang phone. Valorant is PC. Yes po. Ang COD-M is mobile. Yes po. Walang Valorant sa mobile. Wala pa po. Di ba? Pero, Yung mga ganun nga, pero hindi ko magkakaroon alam. daw po. Yung ganun. Nag-download kasi ako nung ano nga yung dinownload ko? Ano yung dinownload ko, babe? Barilan po ba yan? What did I download? League of Legends. Ay, hindi. Mobile Legends. ML! Walang dos. Nakadalawang laro lang ako. Wow! Hindi ko na, wala. As in, sobrang hindi ko naintindihan yung game. Hindi ko alam kung paano tayo mananalo dito. Natalo rin lang naman ako. Pero The nag-ML turret din has po. been slain. Ay, Ano ba yun? Oo. Nag-ML din po ako dati. Actually, yun po yung mas nauna pa po yun sa COD-M ko po. Nag-ML po ako dati, pero tamad po talaga ako maglaro. Yung kuya ko po yung super galing, as in, Ng ML. Mythical Glory, something po siya. Sobrang addict po ng kuya ko sa ML. Kaya, parang sinasabi ko, ay, ang galing masyado ni kuya, hindi ko na siya tatapatan. Nag-COD-M po ako. Pero alam mo, may rason kung ba't hindi ka nanalo ng COD-M. Hindi ka kumbaga sumakses. Like, yung as professional player Kasi kung po. naging successful ka sa COD-M, hindi ka magiging wing. Oh, kasama din yun. Oh! Ganun Everything siya. is part of the Exactly. Everything is part. Naka-schedule ang buhay nyo. plan. Hindi nyo alam mangyayari. Ay, kumbaga naplano nyo na yun before pa kayo pinanganak. Naplano nyo na yung life journey nyo. Ano kayo mangyayari? Ayun. Self? Hello, Yun ang tanong, anong mangyayari natin. Now, speaking of anong mangyayari, I know that you guys recently performed kahapon lang sa Yes po. PBA. Yes. Ah. Kaya po yung ayaw sa kwento. Oo nga. Kamusta? Kasi kaka-debut nyo lang. Like, wala pang 1 week, di ba? Anong feeling ng first major performance in front of the entire audience? Syempre po, it's already a big achievement po. And super grateful po kami na, wow! Araneta agad! Like, PBA, ang dami pong tao talaga. Pero, yun po, super happy po kami na nakapag-perform po kami in front of a big audience po. Tapos, na-share din po namin yung music namin. And, yun po, super saya po. Kabado nung una, pero nawala po bigla nung nag-perform po kami. Kasi po, nung debut po, parang 300. 300 po. Parang 300 lang po yung tao nun. Tapos, bigla pong boom! 10,000? 15, 20. Ganun. Sino ba naglalaro? Sanmig po and TNT po. Talk and Text. Okay. Ito yung finals? Finals po. O, di ba? Game 1 Nabigla po. po kami. As in, nung una po kasi, pagpasok po namin sa Araneta talaga, sabi ko,
laki! Parang, tapos pero wala pa pong tao nun. Oh, Pero yeah. nung pumunta po siya, nung madami na pong tao, nasusuka-suka na po siya. Hindi ko po talaga napigilan. Sabi ko, nasusuka talaga ako. Sabi ko, hindi ko kaya. Ganun po kasi ako pag kinakabahan. Yeah. Nasusuka po ako. Tapos pag nasuka ko na po, okay Ay na na. ako. Ganun. Nasuka talaga? Opo. Nung debut po, nakatatlo po ako. Pero nung PBA, isa lang po. Tapos, Pero okay na rin yan. Kasi it's your body's reaction to the anxiety. Di ba? Yung parang, ako rin nung bata ako, nasusuka ako pag may something. Pag may presentation sa school, lagi akong creative director, tapos may ibang nag-present, hindi ako manonood kasi nasusuka talaga ako. Pag di ko pinapanood yung mga kalaban namin, hindi ako nanonood. Doon na ako sa labas, nakaganon. Tapos namamasma po yung kamay ko. Kaya hawak ko po yung mic, pero super basa po na yung mic. Tapos parang, ano nga yun? Kasi since super daming tao, parang hindi po namin nung gabi po nun before, nagpupuyat pa po kami na para bang wala kaming performance sa Araneta po kinabukasan, wala pong PBA. Parang, okay, puyat, ganyan. Pagising po namin, Tapos nandun na po kami, Wala po talaga, hindi po kami makapagsalita. hala, B. Napagtagumpayan nyo naman. Okay How naman was the po. reaction or feedback of the people? Kasi first time kayo makikita ng general public. Opo. Nakikita po namin may mga nagre-reaction videos po, ganyan. Tapos may mga nagpo-post po ng stories na nanood po silang PBA, tapos nakita nga po nila kami mag-perform. Super natutuwa po kami na nagugustuhan po nila yung song po namin na Tulala. Now, speaking of tulala, sa pagbabalik natin, we are gonna be talking about your music. And of course, like, deep dive na dun sa proseso ng paggawa ng musika ng Flip Music with Wink. Okay po. When Okay we po. return. Kayo ba ay nag-e-enjoy sa aming mga chikahan? Kung kayo po ay natutuwa sa episode namin, please help us in spreading the word. Please like this video, share this video, mag-comment po kayo sa baba at paniguraduhin mag-subscribe sa Think Talk Tea. Thank you! Okay, so now usapang musika with Wink. Now, some people, I'm sure our viewers might be aware of Flip Music. Kung hindi niyo po alam kung ano po yung Flip Music, yung company po ng Wink, check out our second episode. Kasi dun po, ni-feature po namin ang producers ng Flip Music, Nika Del Rosario and Sir Bojam de Belen. So sila rin yung gumawa ng mga musika nyo ngayon, along with Sir Mike and the buong Flip Music team. You guys, nagkaroon kayo ng solo debut bago kayo ni-launch as a group. Anong feeling yung dahilan kung bakit kayo ginanon? At ano ang advantage and disadvantage nung point na yun? As soloist nga po, na parang nakwento ko po ata kanina na naging part po siya ng training po namin. Parang naka-help din po yun sa amin ma-expose po kami sa mga tao kung paano po mag-perform, kung paano po namin ma-share yung music po namin sa mga tao. So, yun po yung naging advantage po nun. And disadvantage, siguro po, hindi pa po namin alam kung paano po kami mag-fit sa isang group since soloist pa lang po kami. Pero, yung advantage po is na nakilala po namin sarili po namin as an artist. So, nung napagsama-sama po kami, na figure out po namin kung paano po kami as a group. Pero alam nyo na, nung nagsosolo-solo kayo, na girl group kayo, no? Yes po. It was part of the plan na. Yes po. Kaya iba-iba yung kulay ninyo. Opo. Yes. Pink si Angelica, blue ka, purple si Mariel, si Audrey green, ikaw orange. Orange. Okay. Now, kamusta naman ang training nyo? What kind of training do you go through on a daily basis? So we have vocals po, dance, then we do cardio po. Minsan pa nagbaboxing po kami. Ano pa ba? As cardio din po yun Opo. eh. Tapos, we do songwriting sessions din po with Yes. Boss Bojam Opo. po. So, binibigyan niya po kami ng beats. Bigyan mo ako ng beats. Binibigyan niya po kami ng beats. Yes Tapos, po. we conceptualize po. Nagsusulat po kami ng sarili naming lyrics po. Yun po. Marunong ka nang gumawa ng kanta? Minimentor po nila kami ni Ate Angelica po, ni Boss Yes. po. Yun po. Doon din po nila nabuo po yung Pantropico at alas 12 po. Yes, sa camp. Sa camp, Yes. diba? Yes po. Si Audrey for this song, Tulala, your debut single, I think tumulong sa pagsulat ng rap si Audrey ba? Hindi po. Hindi. Sa Sa dance dance po. po. Sa choreo siya, po. sa choreo siya tumulong. Yes po. Oh. Pero po yun, yung
Flip Music po, very tawag dito. They include us po sa making process po ng songs po namin. Kunyari po sa singles po namin. Ako po, nagsulat po ako ng rap verse ko po sa Ichigo Girl. Tapos, Sorry, sampulan mo naman kami. Nung rap verse mo doon. Japanese po Yes, we want to 1, hear. 2, 3, and... Wait lang. 愛し、cry し、時には fly し、あの日の誓い、my dreams fantasy、離さないでね、君と繋いだて、世界変わったて、忘れないでね。 Wow! May flow na ano ikaw, tumulong ka ba sa ano? Pag, Adlibs. pag po nagvo-vocal session po kami, before po parang nagbibigay po yung Flip Music nung song as it is po. Tapos parang sabi nila, yan, pag may gusto kayo idagdag, sige lang, ganito, ganyan. Tapos parang nagsuggest po ako. Ano nga yun yung, Ayun po yung, kasi po, sabi po nila, mag-fill in daw po ko ng adlib. So, sa tulala po, yun po yung finilin ko po. Tsaka po yung, para bang naibang lang. Parang, kasi po, ang original po nun, si Ate Jelay po, yung tono po niya, para bang naibang lang. Tapos parang sabi po nila, maglagay daw po ako ng adlib doon. Tapos sabi ko po, okay, what if octave? Para bang naibang lang. Tapos bali sabay po kami doon ni Ate Jelay sa part na yun. Yun po yung parang exciting part po ng recording po namin. Yes. Na, instead nakabahan ka, iisip ka, hala, paano ko kayo papagandahin pa yung song namin? Ganyan. Pag po sumasabak po kami sa recording studio, si Boss Bojam po, upo po siyang ganyan. Sige, anong gusto niyong idagdag dyan? parang free po kami if may gusto po kaming suggestions, if may, ayun po, pag may gusto po kaming i-add. Kunwari po, hindi po kami comfy po dun sa note, or pwede po bang ganito? Sige, parang i-try natin i-adjust, ganun po. Pag po nandyan ako, sige, isip ko yung adlib. Kanya-kanya po. Or mga bubuyog sa recording. Yes. Okay. Hindi natin maiiwasan. Syempre, dumadami ang P-pop groups ngayon. Idol groups, right? Ever since naman may mga P-pop na Donalyn, di ba? Marami na naman. But yung konsepto ng idol group is quite new. Maybe like with MNL, SB19, Bini BGYO, Alamat, and dyan tayo nag-start eh. Hindi natin maiiwasan na ma-compare ng mga tao na parang, ganun, parang ano lang yan, or parang ginaya si ganyan, or ganyan. What can you say about that when people compare you to other groups? Yun nga po, hindi naman po siya maiwasan, pero we really don't want to compare po. And instead of doing that, we want to connect. We don't want to outshine. We want to connect with people po. And we're really just grateful po for all the opportunities coming our way, and we're taking it all in po. And it's fulfilling po na now, after our debut, we get to share our music, our story po sa madaming tao. And sana po mabigyan niyo po kami ng chance to share our music, to share our stories po. Yes po. We're here po to contribute. Yes po. Yes. At saka I always say, as someone na may marami ako mga P-pop kids mga bata ko yan. I really am a big supporter of the idol industry in the Philippines. Ang sa akin kasi, there's something for everyone. Merong 110 million Filipinos. Opo. Ano, 'di ba? Meron at meron. So hindi May natin space kailangan maghilaan. Hindi natin kailangan ma-insecure sa isa't isa. We really have to work together to make the P-pop pizza bigger. You know that P-pop rice. P-pop rice. Actually, sabi nga P-pop pizza eh. P-pop pizza. Yes, P-pop pizza. I think I talked about this theory when Bojam and Nika were here. Na parang our pizza, the P-pop, imagine P-pop as a pizza. Now, ganyan siya kalaki. Apa. Now, imagine yung pizza ng Twice, ganyan kalaki. Pizza ng XG, ganyan kalaki. Yung pizza ng BTS, ganun kalaki. You know what I mean? It's very big. The only way that we can compete with all of these international acts, or to be known also internationally, or to be as successful as them, is kung yung pizza ng P-pop, lalaki. Para kahit anong slice mo ng pie, mas malaki pa din. We have to make the pizza bigger so that each
each group's pie will also be bigger. And speaking of pizza, kumukulo po yung Ay, cherry. sorry, mamaya kakain tayo ng palabok. After this, may Narinig ko palabok tayo. But that makes sense, right? Opo. Pero actually po, Miss Kring, super, yun nga po yung you've mentioned po other P-pop groups. Super idol po namin sila and they're amazing. They're really amazing and we wouldn't be here po if wala po yung mga pioneers po namin sa P-pop and inspiration po sila para sa amin to push ourselves to work harder and do our best every day po. Yes. And may you guys also be an inspiration to future. Diba? Sana Kasi kayo po. parang next generation na rin kayo if you think about it, diba? And I'm sure there will be generations coming after you. And I hope you would also inspire them, yung mga bata sa inyo to also dream. Lalo na yung sa inyo, yung story ng hindi pinalad. Second Tapos chance. nabigyan ng second chances. Opo. I think that's a very important and powerful message. Now, kung meron kayo gustong makakollaborate individually, doesn't have to be P-pop, doesn't even have to be an idol. Sino ang gusto nyong like dream, ito na to, magdi-dream ka na. Sino ang gusto mong makakollaborate even like personally, like on an individual level? Ako po, personally po, since idol ko po si Miss Sarah G po since bata po. As in, yung po talagang parang isa sa mga first song ko po, To Love You More. Yung po mga kinakanta ko po talaga since bata. Even yung The Voice Kids po, siya po yung hinahanap ko po noon. Tapos, and then sa band po, Cup of Joe po, kami po nila Ate Jelay. Sobrang fan pa ni Angelica ng Cup of Opo. Joe. And yes. ni Mariel po. I love their music po and parang it would be nice po if yung flavor ng Wink at flavor ng Cup of Joe collab, parang wow! It's very exciting po. And then lastly po, ako po personally as Jean, Bini Maloy po. Super duper crush ko po si Maloy. That's the first thing you told me before when I met you, na parang sobrang crush mo si Maloy. Opo, super crush ko po si Maloy. Kaya ba may pakahime ka din? Ay, yung hime ko po parang 2023 pa po. Matagal ka na nakahime. Parang ilang years na po ata sa akin to. Tsaka yung bangs mong pa... Opo. Nagsasawa lang nga po ako sa haircut ko since ilang taon na po sa akin to. Sige. Gawin natin siyang more parang vice ganda. Ay. Yung talagang mga pa-blunt na gano'n. Nagsasawa na daw. Flip music, ibahin nyo ng book ni Jean. What if? Chari. Diba? Pero ang tagal po kasi magpahaba ng hair. Totoo Gusto naman. ko po sana magpa-short hair kasi nung nag-short hair po ako, oh my God, ilang years po bago po humaba. Ang hirap po. Or extensions. Ang hirap po magkabit naman po pag-performance. True naman. True. Minsan sumasabit-sabit pa po. How about you, Ayaka? Who would you want to collaborate with? Wala, kakapalan ko na po mukha ko, Miss Kring. Dalawa po. Una po, si Miss Donalyn Bartolome po talaga. Kahit po, I'm calling it. Makakasama mo si Donalyn. kahit po, hindi po collaborate, kahit ma-meet ko lang po talaga siya uli, super okay na po ako. Parang, siguro, parang hindi na po ako makakagalaw pag na-meet ko po siya uli. Tapos, yung pangalawa po, super idol ko po talaga, XG, lalo na po si Harvey po. Super idol ko po sila, super cute, and I really love their music po. Actually, yung super na-inspire po ako sa the way they parang perform on stage. Super just being themselves. Yun Sobrang po. swag din kasi Sobrang nila, swag no? po, super suabe. Pasample naman ng XG. Kaya mo ba silang i-cover? A little more than every ordinary. Hala! Limot na lyrics. Limot ko na yung At saka lyrics. taga-Japanese din kasi sila diba? Opo. Magaling sila, mahusay sila. Totoo po. Yung actually yung po nila, yung album po, may new album po sila, yung, nakalimutan ko po yung title, pero, may nagbigay po ng Winkies na album po nila, papakinggan ko po. Yun po, alam po nila na super love ko po talaga yung XG. I'm also calling it. Oh my Pati yung God. sa'yo, ako yung Bini Maloy, mangyayari yan. Sarah G, mangyayari yan. Promise, mangyayari yan. Ang dali nga eh. Sobrang easy mangyari. Cup of Joe, sobrang dali. I mean, natatawa ako nung kailan. Sabi nila, tinanong ko si Bojam tsaka si Nika, sino yung gusto niyong makagawa ng kanta? Si Kyla. Nung kailan, magkasama kami ni Kyla, gusto ko sabihin, gusto mo ba makipag-work with Flip Music? Kasi parang, it's so easy. Hindi siya yung tipong Mariah Carey. Or paano kasi paano yung Mariah Carey, diba? Pero yung mga gusto nyo kasi mangyari, alam mo yun,
reachable siya possible siya Ay, may isa pa po Oh, pala. sige, go, Si go. Ate Mariel po, super idol din po namin si Miss KZ Tandingan po. Okay, si Tandingan. Let's make it happen. Alam mo ako talaga, pero hindi. It's really, you really just have to believe it. Now, speaking of album, kayo na you mentioned may album si XG. Alam ko may album din kayong upcoming. May mga nililis Sinabi nung nung debut showcase nyo di ba? May mga naka-line up na kayong mga kanta. Yes. Tell us about it. Huwag niyo naman sabihin lahat, pero ano yung plano? Well, syempre po, madami kaming, surprises po sa inyo. And this year po, meron po kaming upcoming songs din po. Yung isa po, nag-sample po, two upcoming songs po. Nung debut showcase po namin, nag-sample po kami nung aming second single, which is Tatlong Hiling. Composed by Sir John Michael Conchada po. Shout out. Shout out po sa Tulala din po. It was composed by Sir John Michael Conchada and produced by the one and only Sir Jumbo de Belen. Diba? Yes! Sir Mike, baka naman pa Gcash. Yun po, so we're really excited po na after Tulala ay meron po kaming 2 singles po this year na hopefully we can perform din po soon po. Papasample lang ko kayo ng Tulala later, pero baka naman pwedeng parinig din. Pinarinig nyo na naman yung yung next nyo. Tatlong Hiling po. Yeah, pinarinig nyo sa showcase nyo Baka naang pasample. Okay. Ganda kasi, yun kasi gusto ko yun. Gusto ko yung Tulala. Gusto ko yun Sige, go. And Yan lang. Q. Tatlong hiling lang naman ang kailangan. Sana naman ako'y mapagbigyan. Tatlong hiling lang para makamtan at para naman pag-ibig mahagkan. Grabe! Ang ganda! Parang i-favorite mo sa Spotify. Di ba yung gano'n? Kaya sa Thank you YouTube. po. Pinalike mo sa YouTube. Yan pa Grabe. ang aming hiling. Yes, tatlong hiling, no? Yes Wow, nice. So you have a bunch of songs coming out. The next one would be Tatlong Hiling. Apo. Tsaka marami pang iba Yes. Nakita Apo. yung natin 'di ba? Nung showcase na pinakita siya. Now, of course, I also want to ask, what can we expect from you other than the albums? Do you have any collaborations coming up? Mga performances? Mga ganon? May mga ganon ba kayo? Well po, now po, tawag dito, we just debuted with Tulala po, Yes. and it's now out po on Spotify and other digital streaming platforms. We can parang hindi pa po namin alam yung mga schedules Yes. namin, but we'll keep you guys updated po sa aming social media accounts. So don't forget to follow us at WinkPH, spelled VVINKPH. And definitely po, yun po, yung upcoming songs nga po namin, we don't want to stick with one genre po. So, madami po kaming itatry na, different flavors po ng music, and may pa-cute, may pa-swag, may pa-R&B, pop, ganyan May po. hip-hop nga Hip-hop Parang, actually, nakakatawa, nung niline up nyo yung sample, di ba, nagpa-sampler nung debut showcase nyo. Sabi ko, parang iba-iba yung kumanta. Parang iba-ibang grupo yung kumanta. Hindi mo sure Parang, may hip-hop, may ganyan, parang pa-R&B, tapos Tulala is, ano ba tawag dyan? Bubblegum Bubblegum pop. pop. Parang iba-iba talaga yung genre nyo, no? Kaya walang specific. Siguro po, po siya, every labas po ng song, different side po ng Wink. Siguro pa papapakita po Exploring. namin sa mga tao. Yes. Now, dito sa Think Talk Tea, itong tinatawag nating manifestation space, this table, it's very, very powerful. I always tell my guests, as long as you believe in it and you say it out loud here, it's gonna happen. So, what is it that you want to manifest, to make into a reality in your life? Start with Jean. Yung talagang gusto mong meron vision mo siya, pero gusto mo siyang maging truth, maging reality. Gusto ko pong maging successful po yung group po namin na Wink, since marami na rin po kaming pinagdaanan sa buhay and sa career po namin, but hindi lang po sa career, kundi po sa personal lives po namin. Super minamanifest ko po na maging successful po yung Wink, na makilala po kami ng mga tao. And, ayun, ikaw? What she said. What she said. Ako po, Wink would have a big concert, Wow. perform in front of a big audience, and will make many people happy.
Yes. That's very, very important. Now, whenever you have a wish, whenever you have a dream, you have to make it very, very specific. Otherwise, sabihin, sige, bigyan kita sa venue na to, ito sa ano, hindi alam ng universe kung ano eksakto, kung anong ibibigay sa'yo kasi hindi ka klaro eh. Now, ano yung dream na venue na gusto mong pag-performan? Dream, ako kasi for example, CH Arena. Ako, MTV Asia Awards or MTV America Awards. Doon gusto ko mag-perform or gusto kong magka-tour tulad na lang ng Blackpink or BTS sa arenas all over the world. What is your dream venue? Definitely Philippine Arena po. Philippine Arena. Tokyo Arena, ayaw mo? Ay, pwede naman po. Pero try po muna namin Philippine Arena. Yes, Tapos, Philippines. pag na-achieve po namin yun, syempre po, we'll set higher goals po. So, ang first big goal niya would be Philippine Arena. Yes, po. For you also. Apa. Okay, sige. Philippine Arena. Yes. Wing, Diba, Philippine whenever you Arena. think about that dream, it excites you. It brings that kind of like excitement, bliss, joy. That's very, very important. Apa. More than the things that you say, it's how you feel eh. Mhm. That's how you're able to make it into a reality. So, we wish you all the best. Now, another thing that also I want to ask, how do you see yourselves 5 years from now? So that would be, you would be 22 only by that time? Ay, kakainis. Siguro po, of course, still performing po with Wink, with my sisters. Sana po, hopefully, in front of a bigger audience. And definitely, I want to explore more acting din po. Gusto ko din po balikan. And creative directing. Super parang hilig ko din pong mag-isip-isip ng mga scenario, scenes, ganyan. Oh, po. nice. Nice. How about you? 5 years from now? Ilan taon ka lang 5 nun? years? 26 lang? Opo. Parang, yun din po, nagpe-perform pa rin po kami. And, gusto ko pong madala po yung family ko sa mga iba't ibang lugar po sa world. Like, gusto ko pong ma-experience po nila na mag-aeroplano. Gusto ko po talagang ibigay po sa family ko po yung deserve po nila kasi simula bata po ako, sinusuportahan na po nila ako. So, parang ngayon po, anong age ko na po, kaya parang gusto ko na pong maibigay po sa kanila yung deserve po ng parents ko po and ng family ko po. You know what's funny? When you're telling this to me, ang pumapasok sa isip ko, yes, it's gonna happen. Parang for me, it's like, okay, that's a dream, but it's more like you're telling me your plans rather than your dreams. Gets mo? For me, it's not even something na parang, sana, hindi. It's gonna happen eh. I've seen it happen for other people, so why would it not be for you? Diba? As long as you believe in it, as long as you don't lose that vision, it's really going to happen. Now, of course, gaya ng sinasabi ko sa mga tao, it's not a walk in the park. It's not a walk in the park. You will face some bashing, siguro. Kasi kung sobrang sikat mo, meron eh. Wala naman atong sikat na, kahit nga si Melay, may haters eh. Melay na yun na. How do you prepare yourselves when the going gets rough? I guess, ako po personally, I go back to why I started in the first place. And with my sisters naman po, with my Wink members, we always remind each other to stay grounded, parang just continue what we're doing. And lahat naman po kasi kami, super mahal po talaga namin yung performing, our passion. This is our passion. So, siguro po yun, always just remind ourselves, bakit namin sinimulan to? Bakit namin ginagawa? Lahat po ng sacrifices, paghihirap, ganyan. And yung sa mga hate naman po, well, hindi naman po talaga siya maiiwasan. Pero, instead of letting it parang weigh us down, we'll use it as a motivation po to push ourselves forward po. And also isipin na mamamatay din naman yung mga yun. Lahat tayo. Yun kasi yung mentality. Kapag nakakabasa ako na hate, parang, okay lang, mamamatay din naman. Diba? So, kung iintindihin ko ba yung sinabi niya, hindi ako baka move on sa buhay ko, diba? Yung opinion mo sa akin, will it really matter? Diba? Mamamatay ka din naman. Diba? Paisip ko na lang yung buhay ko. So, tandaan niyo yan. Magandang yun ha. Nung naisip ko, nga naman. Bakit mo siya iintindi? Hindi mo siya, you don't wish them well, but at the same time, you totally reject their presence. Diba? Yung parang,
Busters. How about you? Ako po, ewan ko po pero hindi po ako pala SOCMED lately. So parang in the first place po, hindi naman po sa iniiwasan ko po. Parang hindi ko lang po chine-check. Parang yung hindi po talaga, kasi po before po parang super, ay ano kayang nasa isip nila, gano'n. Parang I learned din po during the process na what really matters is kung ano po yung totoo, kung ano po yung tingin po namin sa sarili namin, sa isa't isa po. Kasi po, at the end of the day po, kami lang po yung totoong nakakakilala sa isa't isa. And if makaka-help naman po yung bashing, kunyari po, ay, kulang pa sa ganito, kulang pa sa ganyan. Hindi kasi Then we'll bashing work yun. on it Yun po. yung difference eh. Apo. Iba kasi yung binabash sa nagkakaroon ng constructive criticism. Apo. Alam mo naman yan eh, Opo. di ba? Parang, okay, parang ako, ang daming sinasabi sa akin. Bait, matanda na ako. Alam ko na yan kung if it's coming from the place of love or if it's coming from a place of inggit or parang wala lang magawa, gusto lang talagang ano. Kasi kung totoong constructive criticism na pakakatulong sa inyo, they will say it in a different way. Diba? Kasi gusto kayo mag-improve. Pero yung tipong, wala yan, pokpok yan. True ba? Totoo ba tayo dyan? Diba? Yung mga, paano ko naka-improve doon sa buhay ko? I love this show, guys. I love this. I love it. Thank you. Well, so magbabalik natin, we will hear the final message, of course, and sample ng ating Wink Girls when you return. Yun na nga. So, bago ko kayo pasampulin, do you have any message for our viewers? Whether people who are your followers or who don't know who you are. Ayun po, unang-una po sa lahat, hello po sa lahat po ng nanonood po, sa lahat po ng viewers all over the world. Sana po nag-enjoy po kayo sa aming chikahan. And ayun po, kami po ay Wink members po. I'm Wink Jean and siya po si Wink Ayaka. And we hope po na i-check nyo po yung aming song, It's Tulala. And follow us po on our social media accounts at PBINKPH. And gusto ko lang din po mag-special mention po sa mga Winkies. Sa mga, yun po kasi yung fandom name po namin. Winkies po. And super, super grateful lang po talaga kami sa kanila, sa suporta po nila. Kahapon po kahit biglaan po yung PBA, talagang nakagawa po sila ng paraan para makapanood po sila. Tapos, nagbibigay rin po sila ng gifts nung debut po. Ang dami po namin na-receive na gifts, flowers. Super nakakataba po talaga ng puso. Like, kasi ako po talaga, super, parang love language ko po yung ganun. Like, gift giving, receiving gifts. Parang super, super na-appreciate ko po. And also, yung support po nila sa amin. Simula day one, hindi pa po kami nagde-debut. Like, teaser pa lang po namin. May mga nagsusupport na po sa amin. So, thank you po sa mga Winkies na nagsupport po sa amin since day one. And thank you rin po sa mga nanonood po ngayon. And we hope po na mas nakilala niyo po kami. And yun po, yung Tulala is now out on all digital streaming platforms worldwide. And also, Tulala MV is also out sa aming YouTube channel, which is WinkPH, spelled VVINKPH. And to our Winkies, thank you so much for the love and support. Thank you kasi nagsisimula pa lang kami, pero madami na tayo and sana dumami pa tayo. And sa lahat ng tao na who just discovered us, welcome home, welcome to Wink. And we're excited to share our music and story sa inyo. Yes. And kahit casual listeners, I think malaking tulong yon sa pagkilala ng mga tao. Kahit hindi man nila kayo maging part ng fandom or anything, as long as nakikinig sila ng musika nyo at may tumatangkilik sa inyo, I think that's a very important aspect of your journey. And also, bago ang lahat, shout-out naman tayo sa Flip Music. Yes! Ma'am Jelly, of course. Sir Jeremy, Direk Nolan, Boja, Mike, Nika, Pau, tama ba? Sino ba? Of course, Willen. Happy birthday! Shout birthday. out po sa Flip Music family. Thank you so much po. Thank you. Thank you so much po. Salamat po sa lahat ng pagod, sa effort, sa gastos, sa everything. Yes. Alam po namin na it's not always easy, but thank you so much po for walking this journey with us. Sa aming pong manager, si Sir J. JR. And our coaches and everyone. Lahat po ng Flip Music team. Thank you so much po. Yan. So, ngayon, sasampulan na tayo ng Wink ng kanilang, dalawa lang sila, dapat 5 kayo eh. Pero sige, galingan natin. Dalawa lang sila. Here's Wink's Tulala.
3, 4. Bakit pag lumalapit, tulala, ano bang sinasabi? Ewan na, ano ba to ang jahe? Di alam, na para bang nahihibang-bang. Boy, you're making me say, Bakit pag lumalapit, tulala, ano bang sinasabi? Ewan na, ano ba tong jay? Di alam. na para bang nahibang-bang. Boy, you making me say, uh-oh. Yay! Woo! Ang saya! Oh my God! Nakaka-fresh. Parang feeling ko 15 years old ulit ako. Talaga sa ganun mga musika. Pasado po. 50. Yeah. 50? Did you say 50? 15. Okay, very good. 1-5. Akala mo, delete ko tong interview na to. Halata tapos sa Sa damit pa lang, po. di ba? Tsaka Opo. sa ano pa lang, necklace pa lang. Natalo po kami. Di ba? Sorry. Colorful. Kaya po Sorry. pala colorful. Kasi Sorry. colorful. Di ba? Meron ba kayong ano tawag ito? Smiley? Smiley. Baka crinkin yarn. Sorry. Sorry. Hindi nyo kaya. And dahil dyan, maraming salamat, Jean and Ayaka, for Thank you so joining much us. po. And with that, good luck on your career. I really am rooting for you from the very start. Alam niyo yan. Really here to support you. And I hope that you guys would also support Wink and the whole P-pop industry. And see you guys again next week. Bye! Ano yan? Bakit pag Malapit, tulala, ano bang sinasabi? Ewan na, Ano ba to ang jahe. OMG. Di alam na Para bang nahihibang lang. Boy, you making me say, uh-oh. Yeah!